ang maglalantugi sa ikaduha nga grupo adunay 15 minutos pagpangutana or interpellation period. Ang tubag ato si Jang tagaan og usa ka minuto. Akong ubdon ang atong ministro Ramel Barba. Adunay 15 minutos pagpangutana or 15 minutes for interpellation period. Based on roll number 4, mahiling ang mga referensya sa matag habi. O karon naghiling na ang atong Romel Parma, Ministro. Okay. Balik. Interpellation period now starts. Okay. Tawag ko ni mo, Reverend. Reverend Darwin. Sumala sa imo, ang Iglesia Katolika itinayo ni Cristo ayon sa Mateo 16:18. Tama ba po? Tubag. Salamat. Sa Mateo 16:18, wa nang anli ang maong simbahan. O ang referensya na kay Biblia o referensya man ang atong sukaranan, wa nganli o diha sa referensya klaro nga ginganlan. Pero tinaghanang libro o kinahanglan magpaabot ko karon nga litra por litra gayon ang imong pagnigar usab sa mga referensya nga ako nang gipang sulti. Kaya kung wa kay mahatag nga lain nga litra por litra nga dili si Kristo, nagpabiling nagbarog ang haligi nga usa nga tamangturan nga akong gipabarog. Matod ni mo, wala nali. Sa ato pa, kulurong tong iglesia dito ko dito. Salamat sa yano nga pangutana. Nga ang tubag nato ni Ana, wa man dyan nanganli. Sa Mateo 16:18. Kung imong inog nga kulurong, imong gi-accuse si Kristo. Dugang pa ni Ana, wa man dyan mabasa ng iganlan. Iglesia raman na gisulti. Ayan nga akong punan. Ako na'y makulurong kubunan ako. Matod ni mo, Ayog single. matod ni mo, walay pangalan ang iglesyang itinayo ni Kristo. Sumay sa inyong libro, noong 1870, the official name Roman Catholic Apostolic Church. May pangalan. Matod nimo, ang relihiyon nyo na ay pangalan. Ang iglesia itinayo ni Kristo, walang pangalan. Sa mga tuwid, sapagkat walang pangalan yung iglesia ni Kristo, yung iglesia itinayo ni Kristo, sa inyo may pangalan. Sa mga tuwid, hindi yung iglesia itinayo ni Kristo. Salamat sa yano nga pangutana. At tubag, no? 1 minute ang tubag. Wangan li og sa referensya ginganlan na. Og imo nung gipalig-on akong tubag, imong gidugangan og gipalig-on ko pinagis pag-quote nimo sa 1870. Pinaagis mga obispo ginganlan pero magpaabot jud ko karon nga naa kay mabasa nga history diha ang litra por litra. Dili base sa imong kaugalingong pagsabot pinangga nga parba. Okay, para akong pangutana, yung tanong ko, yung inyo may pangalan, official name, Holy Roman Catholic Apostolic Church. Yung kay Kristo, sabi mo walang pangalan. Hindi nga yung pangalan, hindi nga yung itinayo ni Kristo sa iyo dahil sa may pangalan yung kay sa inyo may pangalan, yung kay Kristo wala. Salamat, no? Tubag, 1 minute. Sayon na kayo nga pangutana. Ang tubag. Ay, sapaw, Mr. Mulunod, mo sapaw. I have 1 minute to answer the question. No? Tubag! Okay, tubag na. Nga, nagpaligo na nung ka nga sa 1870 ginganlan. Wa na magdigar nga wa nganli ang Mateo 16:18. So, officially, sa 1870, imong gilig-on, nga gi-official di ay ang ngalan. Pero, timan ini, ang paghingalan, dili mo ay pagsugod. Kaya sa paghingalan sa Pilipinas, ini, nagsugod.
diha na rin paghingalan, nitungha ang Pilipinas. Diha na ang Pilipinas, wa pa nanganli. So ang ngalan, dili na maoy makapatungha sa butang nga ginganlan. Nagpaabot ko karon nga imong ipakita kay daghan man kay kag libro diha, ipakita bisan usa na lang. Kasi Kristo dili nagtukod sa simbang Katoliko. Time is up. Okay, sunod na tanong. Interpolation. Hanggang pa itong sabi ng pari ninyo, Mateo 16:18. And upon this rock I will build my church. This church cannot be other than the church of Christ. Hanggang pa ito, hindi. Tawag mo. 1 minute ang duha. Mr. Moderator, no, ako nga yun, ibalik kong pasubok. Kaya ko na dito ba dito? Ano mo? Time is up. Ano na ha? Tubag! Tubag! Behave. Ayos lang mo palabi, no? We base our argument based on logic, not on emotion, no? Time is on. Tubag, 1 Sakto- minute. Sakto ang imong kikutlo unya atong dugtong sa imong pasugo aron makasabot jud kag sakto. Nya every time the Church of Christ has totally become the Catholic Church. Although writers and historians treat them as synonymous. Every time nga mukutlo lagi kag libro nga Church of Christ, referado na sa synonymous kay Iglesia Katolika. Naana sa inyong pasugo. Okay. Ang akong gipakutana, ulitin ko, kasi yung binasa ko, tanggap mo ba ito? Yan lang muna tanong ko. Tanggap mo ba? The Church of Christ. Kaya isa, kayo sa obra, masabat. Di ba? Kapag ka. Continue the interpolation. Eko, sunod tanong. Sunod. Sangayon ka, Santiago 2:7, nga ang mga alagad tinawag sa pangalan ni Kristo. Tanggap mo yun? Niya sa inyong pasugo nga not name is the only identifying mark of the true Church of Christ. Musa, basa-basa po mas pasugo ninyo. Kay mauro ni maghatag ninyo katinawan. O nya, wapa ko man. Ako 1 minute god, no? Nga akong gipamatud-an, wa pa jud siya nagpaabot jud ko. Kadaghan man sa libro, wa na gamit ron kung di siya makahatag nako litra por litra. Kasi Kristo'y nagkutukod sa Iglesia Katolika. Mao na nga lig-on kayo kapabarog, unya kontra sa opinion lang. All opinions are equal with the absence of evidence. All opinions are equal. Patas ra ang tanang opinion kung wa kay gigunitang ebidensya. O pa mga kahatag og ebidensya. Nagpaabot ko. Iguwas na. Okay. Sumala sa tema, imong gibasa ang mga referensya. Catholic Church. Ang tanong ko, mabasa ba ang Iglesia Katolika Apostolika Romana sa Biblia? Tubag. Ang mga pinanggang igsoon, kung naminaw lang ni si Brad Ramil Parba, dila na ni angay pangutana, no? Kaya ako na nang gitubag nga ang pagkamabasa. Time is up. Public, please behave well. Palihog, No words, no signs, no overt acts which give any angriness or hate to one or to either party. So you only clap your hands. Time's on. Interpolation period. Continue. Ulit. Binasa mo, maraming libro. Catholic Church, Grolier, ano pa. Ang nasa tema, matutunayan mo sa Biblia din. Kaya ang tanong ko, mabasa ba sa Biblia ang Iglesia Katolika gitukod ni Kristo? 1 minute. Salamat sa simple kayong pangutana. Nga simple na natubag nako kaganina.
Pero balikon gyapon nako. Aron alang sa akong mga pinangga nga minahal nga niya dinhi karon nga uhaw sa kamaturan. Tubag nako mao. Dili lagi ebidensya ang pagkamabasa. Kay kun maoro na ang mga born again tinuod sad. Kay nabasa man. Mao na nga huyang ang mao nga katarungan. Suportail lagi. Nagpaabot jud ko nimo daghan kag libro diha di magamit. Kinahanglan pinangga nga parbaing na ba ni adi niyo encyclopedia sad ni Roman Catholic Church founded by Talpulano. Mo na akong ipaabot. Ito sunod na tanong. Hanggat mo itong libro, mari, ang wikang Katoliko ay salitang Grego. Ibig sabihin ang kalahatan. Bagamat hindi ginamit ng Panginoon o ni Kristo at ng mga apostol ang katagang ito. Tanggap mo to, hindi? Oo na nga, ay hinon ako kaganina, nga rin ato botlon. Oo, natubag ko, Mr. Moderator. Atong tiwason. Tiwason na to. Kay ay insima, incomplete man. No words, no signs. Ningon din bagabat, hindi ginamit ng Panginoon at ng mga apostoles. Di man i-period, kama man eh. Anong imo mang i-period? Mo nang ma-period, imong pagsabot. Padayon. Katagang ito ang diwa ng kanilang mga gawain at utos ay Katolika o pangdaigdigan at pangkalahatan. Inyong gawing alagad ang lahat ng bansa. So klaro, Catholic. Iritso lang lagi basa. Mo lang aaron makumpleto, parang dili ma-incomplete ba? INC. Tanggap mo. Ang sabi rito, saan ang galing ang katagang Katoliko? Patay din sa libro niya. Ang unang gumamit ng katagang ito ay si Obispo Ignacio, Obispo ng Antioquia 107. Ang unang gumamit ng terminong Katoliko, year 107 si Ignacio. Tanggap mo yan o hindi mo tanggap? Okay. Ato na lang ning tugutan, parang waman dyan sa ka-focus sa subject matter na church founder. So, padayon ko stubag. Padayon ko stubag. No? Okay, atubag mo na eh. Kaya mo manggiang ko, imong gikutlo ka ng Apostles' Creed, naman sa ko dire. O kanang imong gingon nga si Ignacio, 110 AD na suwat. No? So, obispo pa jud. Nya nasayod ba mo nga si Ignacio tinunan ni Juan Evangelista nga suod sa dughas Ginoo? Damor ka mo kutlo ni San Ignacio, damor nga nagkaduol mi ngadtos Ginoo. So, uyon ka ang nag-imbento sa terminong Katoliko sa Roman Catholic Church. Saint Ignatius invented the name. Anggap mo yan. Dawat ni mo na nga gi-invento ni Ignacio ang pangalang Katolika. Dawat ni mo, dili. Tobag. Invented, not founded. Lahi mo na. Sunod. Nagtubag pa ko. Nagtubag pa ko. Imong ikutlo ni. Niya ako lang tabangan kutlo kay wala kakakutlo. Niya sa Roman Catholic Reverend Edward Taylor. Ano ilang kutloon? Oh, niya diri o. Nag-ingon. Dire. Atong basahon. It was to stress the unity of the universal church that Saint Ignatius invented the name. Yatras lang na ito gamay. Ha? Yatras ito gamay. Sama ra nga page. Ayaw putla lagi. Ngayon din the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Mau na? Interpellation continue. Stop katubag. Interpellation continue. No. So mato diha sa libro, for the first time, yan kung gi-invento ni Ignacio, for the first time, gitawag ng Iglesia Katolika. 107. Tama? So 107 lang, first time na gitawag na Katoliko. Dugod kay gi-invento ni Ignacio. Tama? Sayon kay nga pangutana. Atubag mo na eh. Damo nga imong gutloon si Ignacio magkaduol mi. Kay imo din gipamatud-an nga diha ng Iglesia Katolika sa 1st century.
Wa ka magbungkag. Nagpaligonon imo mga pangutana sa kamaturan nga akong dala. Dugang pa iksong parba. Nasayod ka ba nga si San Ignacio tinun-an ni Juan Evangelista? O ang nag-appoint niya nga obispo si San Pedro? Na-connect ka na sila sa Mateo 16:18. Ikaw, Pedro, ibabaw na yung bato, tukuron ko ang akong iglesia. Nagkaduol na ta sila, nagkalayo.